Tumango lang si Ricky at kumaway sa magpinsan. Umakyat na si Giselle at Charisse sa itaas, ngunit sa halip na tumuloy si Giselle sa kanyang sariling silid ay sinundan niya si Charisse sa silid nito. "Oh Giselle, hindi ka ba matutulog?" Tanong ni Charisse sa kanyang pinsan. "Hindi, dahil marami ako itatanong sa'yo." Sagot ni Giselle at umupo sa kama ni Charisse. Kumuha naman ng damit na pantulog si Charisse at nagbihis. Pagkatapos ay kinuha niya ang baby wipes at ipinuna sa kanyang mukha. "Ano ba itatanong mo sa akin, Giselle?" Nakangiting tanong ni Charisse kay Giselle. Pinagmasdan siya ng mabuti ni Giselle at nakita nito ang kislap sa kanyang mga mata. "Sigurado ka na ba na gusto mo nang lumagay sa tahimik na buhay?" Seryosong tanong ni Giselle sa kanya. "Giselle naman, sino bang may gusto na lumagay sa tahimik na buhay? Gusto mo na ba akong mamatay?" Irap na tanong niya sa kanyang pinsan dahil iba ang pakahulugan niya sa tanong ni Giselle sa kanya. "Ay naku Charisse, umiiral na naman ang katangahan mo. Ang ibig ko sabihin, kung handa ka na bang magpakasal kay Drake?" Maktol na tura ni Giselle sa kanya. Napasimangot naman si Charisse sa sinabi ng kanyang pinsan sa kanya. "Ikaw nga itong tanga, ayusin mo kasi ang tanong mo. Patay lang ang may tahimik na buhay dahil nakahiga lang sila sa libingin nila. Tayong mga buhay, hindi tahimik ang buhay natin dahil nagsasalita pa tayo. Kaya pwede pa tayong umingay at makigulo. Samantalang ang patay hindi na." Seryosong tura ni Charisse sa pinsan niya. Napakamot na lang ng ulo si Giselle sa kahinaan ng kukote ni Charisse. "Ewan ko sa'yo, ang hirap mong kausap. Ano, handa ka na ba mag-asawa talaga?" Diing tanong ni Giselle. "Mas mahirap kang kausap, Giselle. Ang gulo mo. Narinig mo naman ang usapan kanina, di ba? Papakasalan ako ni Drake kasi gusto namin ng isa't isa." Anya kay Giselle. Ngunit meron sa puso niya ang pangamba dahil paano na lang kung malaman ng mga ito na nagpapanggap lang sila na Drake na magkasintahan dahil sa nobya na Drake na si Angel. "Mahal mo ba talaga ang boss mo, Charisse?" Tanong ulit ni Giselle. Agad siyang tumango dahil yun na talaga ang nararamdaman niya. Masaya siya kapag nakikita si Drake at mabilis ang tibok ng kanyang puso kapag magkasama sila ni Drake. "Giselle, kapag katabi ko si Sir Drake, ang bilis ng pintig ng puso ko. Giselle, kinikilig ako kapag sinasabi niya sa harapan niyo na mahal niya ako. Hindi ko naman ito nararamdaman kay Roy noon eh. Saka masaya ako kapag nakikita siya." Pag-amin ni Charisse sa kanyang pinsan sa tunay na nararamdaman niya kay Drake. "In love ka nga, Charisse. Basta tandaan mo, nandito lang ako at handang makinig sa'yo. Masaya ako dahil natagpuan mo na ang para sa'yo. Basta huwag mong kalilimutan na ako ang maid of honor kapag ikinasal na kayo, ha?" Lambing na pahayag ni Giselle sa kanya. "Wala naman akong ibang magiging maid of honor kundi ikaw lang dahil ikaw lang ang naging kaibigan at kapatid ko, Giselle. Salamat sa pagsuporta mo sa akin. Si Sir Ricky ba? Sinagot mo na?" Tanong niya kay Giselle. "Hindi pa, dahil gusto ko pa siyang kilalanin ng gusto bago ko sagutin." Sagot ni Giselle habang matamis na nakangiti kay Charisse. Pareho din naman silang in love na magpinsan. "Giselle, nababahala baga ako. Sabi ni Sir Drake hindi naman daw nakakabuntis ang halik. Bakit sinasabi mo na nakakabuntis ang halik sa labi?" Nakakunot noon na tanong ni Charisse kay Giselle. "Ha? Basta, huwag ka magpahalik sa labi dahil baka mabuntis ka. Kung hindi naman sinasadya ang paglapat niyo ng labi ni Drake, hindi ka naman siguro mabubuntis. Sige na, matulog na ako, tinatok na ako. Good night." Seryosong sabi ni Giselle sabay hikab at tumayo at lumabas na ng kanyang silid para makaiwas ito sa tanong niya. Mula noon, yun ang sinasabi ni Giselle sa kanya na huwag siyang magpapahalik sa labi. Ang totoo ay gusto lang siya ni Giselle protektahan sa mga lalaking mapagsamantala, lalo na't alam ni Giselle ang kahinaan ng kanyang utak. Good morning everyone! Masiglang bati ni Charisse sa mga kasamahan niya sa opisina at dumiretso siya sa kanyang lamesa. "Hello Charisse!" Ngiting bati rin sa kanya ng mga ito kahit na ang iba ay may halong inggit sa kanya dahil alam na ng mga ito ang tungkol sa relasyon nila na Drake. Sinilip niya ang silid ni Drake at wala pa ang binata. Nakasanayan niya na ganoon ang ginagawa niya palagi kapag dumarating siya. Nagpagpag muna siya ng mga alikabok sa kanyang pwesto at ilang sandali pa ay dumating si Drake. "Charisse, maganda ka dahil may pupuntahan tayo." Seryosong tura ni Drake sa kanya at tumuloy ito sa CEO office.
Napakunot ang noo ni Charisse dahil wala naman silang bidding. Sunundan niya si Drake sa silid nito at tinanong. Nakaupo na si Drake sa swivel chair nito. Saan po tayo pupunta? Tanong niya sa binata. Masakit ang ulo ni Drake dahil wala siyang masyadong tulog. Bibili tayo ng singsing mo. Ilang araw na lang ay engagement party na natin. Seryosong tura ni Drake. Sir, gusto ko nang itigil itong pagpapanggap natin. Ayoko nang magsinungaling sa pamilya ko at ayoko nang umasa sila dahil wala namang kasal na magaganap. Isa pa, paano kayo magkakabalikan ni Ma'am Angel kung sasabihin mo na ikakasal tayo? Problemadong sabi ni Charisse kay Drake. Tumayo si Drake at ibinaba ang blind curtain para walang mga matang nakatingin sa kanila ni Charisse sa silid ng kanyang opisina. Ang iba kasi mga empleyado ay nakatingin sa kanila. Lumapit siya kay Charisse at tinitigan niya ito ng husto. Para namang malulusaw si Charisse sa titig sa kanya ni Drake. Sir, hindi na natapos ni Charisse ang sasabihin ng kabigin siya na Drake at halikan sa labi. Nakakaakit ka sa labi ni Charisse kaya matutokso talaga si Drake na tikman ito. Nanlaki ang mga mata ni Charisse sa ginawang paghalik ni Drake sa mga labi niya at para siyang dinuduyan sa mga halik ng binata. Matagal ninamnam ni Drake ang mga labi ni Charisse bago niya ito binitawan. Sabi ko naman sa'yo na huwag mo ko tawagin sir. Diba sabi ko naman sa'yo na sanayin mong honey o mahal ang itawag mo sa akin kapag dalawa na lang tayo? Mahirap bang sundin yun, Charisse? Tanong ni Drake sa kanya. Mabubuntis ako nito. Bakit mo ko inalikan sa labi? Padabog na tanong niya kay Drake dahil takot na takot siya. Sir naman eh. Kapag ba nabuntis ako, pananagutan mo ako? Maktol niyang tanong kay Drake. Ngumiti si Drake at kinabig ulit ang kanyang bewang kaya magkadikit ang kanilang katawan at hinaplos ni Drake ang kanyang mukha. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na hindi ka mabubuntis dahil sa paghalik ko sa'yo sa labi. Bakit ba napaka-inosente mo, Charisse, ha? Malambing na tanong ni Drake at pinisil ang kanyang ilong. Maya-may aalis na tayo dahil bibilhan kita ng singsing. Ngiting pahayag sa kanya ni Drake at binitawan na siya nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Charisse, kaya hindi agad siya nakakilos. Pakiramdam niya na sa mga labi pa rin niya ang labi ng binata. Oh, ano pang iniintay mo, Han? Ayusin mo na mga gamit mo, taalis na tayo mamaya. Malambing na utos sa kanya ni Drake. Hindi ka magkakape? Wala sa sarili niyang tanong sa binata. Sa labas na tayo magkape. Nakangiting sagot ni Drake sa kanya. Tumangutango siya at lumabas ng opisina ni Drake. Malamig ang aircon ngunit pinagpapawisan si Charisse dahil hindi halos siya makahinga kanina sa paglapat muli ng mga labi nila ni Drake. Ano kayang gagawin ko kapag nabuntis ako ni Sir Drake? Ay, problemado niyang bulong sa kanyang sarili pero naisipan niya na i-research kung nakabubuntis ba talaga ang halik o hindi. Wala nga lang siyang oras minsan para mag-research. Ilang sandali pa ay lumabas si Drake sa opisina nito at niyaya niya na si Charisse. Tara na, Charisse. Agad namang tumayo si Charisse sa upuan niya at kinuha ang kanyang shoulder bag saka isinukbit sa kanyang balikat. Sumunod siya kay Drake. Nang makalabas na sila ng Drake ay nagbulong-bulungan naman ang mga kasamahan ni Charisse. Wala ba kayong napapansin kay Sir Drake? Tanong ni Rhea. Meron. Lagi siyang nakangiti at marunong na mag-response kapag binabati siya. Tugon naman ng isa nilang kasamahan. Uy, bilisan niyo na dyan sa ginagawa niyo at baka mamay hingin niya ni Sir Drake sa inyo at wala kayong maipasa. Hayaan niyo na si Sir dahil in love yan kay Charisse. Tugon ni Jane. Ang swerte talaga ni Charisse, ano? Tura naman ang isa nilang kasama. Habang si Charisse at Drake naman ay pumasok na sa loob ng elevator at habang nasa loob sila ay hinawakan ni Drake ang kamay ni Charisse. Masanay ka na, Charisse, na may hawak sa kamay mo at may hahalik sa labi mo. Ngiting saad ni Drake sa kanya. Hindi ako sanay. Sagot niya kay Drake at kinuha ang kanyang kamay mula kay Drake. Ngunit hinawakan ulit iyon ng binata at hinalikan. Pues, masanay ka. Ano Drake at hinagkan niya ang kamay ni Charisse. Ude, sige. Sang-ayon na lang ni Charisse sa binata. Ilang sandali ay bumukas ang elevator at lumabas sila na magkahawak ang kamay. Pilit na binabawi ni Charisse ang kanyang kamay kay Drake subalit hinigpitan ni Drake ang pagkakahawak sa kanyang kamay.
Pagdating sa labas ng building ay nagtungo sila sa parking area at binuksan ni Drake ang pintuan ng kanyang sakyan, saka pinapasok si Charisse. Pagkatapos ay umikot na siya at umupo sa driver's seat. Nagtungo sila sa isang jewelry shop. Wow, ang dami namang mga magagandang alahas dito. Honey? Agad niyang tawag kay Drake dahil nagbabanta si Drake na halikan siya kapag sir pa din ang tawag niya sa binata. Ganyan, honey. Dapat kapag tayong dalawa lang, yan ang itatawag natin sa isa't isa. Pumili ka na ng singsing na gusto mo. Wika na Drake at sinalubong naman sila ng sales clerk sa jewelry store. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Discounted po kami ngayong araw. Bati ng sales clerk sa kanila. Wow, swerte naman natin, hon. Sige, pumili ka na ng gusto mo. Baling na Drake kay Charisse. Agad naman na iniikot ni Charisse ang kanyang mga mata at hindi siya makapili dahil marami ang magagandang alahas. Tumingin siya kay Drake at napasamangot. Ang dami magaganda kaya hindi ako makapili. Pwedeng ikaw na lang pumili para sa akin. Lambing niya sa binata. Tumingin sa Drake sa mga nakadisplay na mga singsing at may nakita siya na nababagay para kay Charisse. Miss, pwedeng patingin ito? Sabay turo ni Drake ng singsing sa nag-a-assist sa kanila. Kinuha iyon ng sales clerk at inilapag sa stante. Kinuha ni Drake ang singsing at isinukat sa daliri ni Charisse at sumakto naman sa daliri ni Charisse para itong sinukat sa kanyang daliri. Ang gandahan. Bagay na bagay sa daliri ko. Tuwang sabi ni Charisse kay Drake. Nagustuhan mo ba ito? Tanong ni Drake sabay haplos sa kamay ng dalaga. Oo, gustong gusto ko. Ngiting tugon ni Charisse habang tinitingnan ang singsing sa kanyang daliri. Binayaran ni Drake ang singsing at pagkatapos ay nagtungo sila sa isang mamahaling restaurant at kumain. Habang nasa restaurant na sila at kumakain, ay gusto sanang sabihin ni Drake ang tungkol sa nararamdaman niya para kay Charisse. Ngunit iniisip niya na baka hindi magustuhan ni Charisse ang sasabihin niya. Ngunit lakas loob niya na lang na ipinahayag sa dalaga ang talagang nais niya. Charisse. Tawag ni Drake sa pangalan ni Charisse. Tumingin sa kanya ang dalaga habang ngumunguya. Bakit po? Gusto ko sana na alisin na ang kontrata na ginawa natin. Gusto kong tutunganin ang relasyon natin. Gusto ko pagkatapos ng engagement party ay magpakasal na tayo. Seryosong pahayag ni Drake sa dalaga. Medyo hindi makapaniwala si Charisse sa pahayag ni Drake dahil para kay Charisse ay hindi ang tipo ni Drake ang seseryoso sa kanya. Kung iniisip niyo po na walang papatol sa akin dahil sa katangahan ko at naaawa lang kayo sa akin, kaya gusto mo akong pakasalan, huwag niyo na pong ituloy, sir. Alam ko na mahal niyo si Ma'am Angel. Saka hindi po kayo ang tipo ng lalaki na pakakasalan ng katulad ko. Gusto ko na nga sana nasabihin sa lahat na hindi naman po talaga tayo magkasintahan kung hindi nagpapanggap lang para pagselosan si Ma'am Angel. Seryosong sabi ni Charisse kay Drake. Charisse, seryoso ko sa sinasabi ko at kung napagsalitaan man kita ng hindi maganda, dala lang iyon sa inis ko sa iyo noon. Pero maniwala ka, gusto ko seryosohin ang relasyon natin. Isa pa, ayokong biguin ang Tito Ben mo dahil nangako ako sa kanila na aalagaan ka. Sa loob-loob ni Charisse ay kinikilig siya sa pahayag ni Drake sa kanya. Ngunit naiisip niya, paano kung bandang huli iwanan lang din siya ng binata katulad ng ginawa ni Roy sa kanya? Paano kung makipagbalikan si Angel sa binata? E di masasaktan na naman siya at sasabihin na naman niyang tanga ang sarili niya dahil naniwala siya at nagtiwala sa mga sinasabi ng binata sa kanya. Saka na lang siguro siya maniniwala kapag mismong nasa araw na siya ng kasal nila ni Drake. Salamat pero ayoko muna magtiwala, sir. Kapag sigurado na talaga na hindi na babalik si Ma'am Angel sa inyo, marahil ay bibigyan ko ng panahon ng sarili ko na seryosohin ang relasyon natin. Seryosong sabi ni Charisse at inubos na ang kanyang pagkain. Malalim na napabuntong hininga sa Drake sa sinabi ng dalaga dahil hindi naman niya masisisi ito. Hindi kita masisisi kung ayaw mo kong paniwalaan, pero gusto kong seryosohin ang relasyon natin ito. At hindi na ito tungkol sa amin ni Angel, kundi tungkol na ito sa ating dalawa. Wala na akong pakialam kay Angel. Sa'yo na ako may pakialam, Charisse. Seryosong sabi ni Drake sa dalaga.
Ngumiti lang si Charisse sa sinabi niya at bumalik na sila sa opisina dahil marami pa ang kanilang gagawin. Lumipas pa ang ilang araw ay okay naman ang relasyon nila ni Charisse at Drake at nalalapit na ang engagement party nila. Subalit, nagiging seryoso na naman si Drake at minsan ay mainit ang kanyang ulo. Katulad ngayong araw, ay napagalitan niya ang kanyang mga tauhan at hindi pa rin natapos na mga ito ang pinapagawa niya sa mga ito. Habang si Charisse naman ay late nang pumasok. Kaya pati siya ay nasarmunan din ni Drake. Charisse, Legaspi, follow to my office now. Madiing utos ni Drake kay Charisse at nagtungo na sa kanyang opisina matapos niyang sarmunan ng kanyang mga tauhan. Kunot noon naman si Charisse na sumunod sa opisina ni Drake. Nang nasa loob na siya ng opisina ni Drake ay nakita niya ang binata na nakatalikod at nakatukod ang mga kamay nito sa lamesa. Hindi alam ni Charisse kung ano itatawag niya kay Drake, kung mahal ba o sir. Kaya tumikim na lang siya para malaman ng binata na nasa likuran siya nito. Bumaling si Drake sa kanya na parang hindi maipinta ang muka. Bakit late ka? Masungit na tanong ni Drake sa kanya. Matraffic po kasi, kaya na-late ako. Pasensya na. Sagot niya kay Drake. Hindi dahilan iyon para malate ka sa trabaho. Yung pinaprint ko sa'yo, kahapon nagawa mo ba? Mataas na boses na tanong ni Drake sa kanya. Hindi pa po. Di ba niyaya mo ako kahapon na puntahan ang shop ng mga bulaklak para sa engagement party? Sagot niya kay Drake na lalong nagpainit sa ulo ng binata. Bullshit! Di ba? Marami kang oras kahapon bago tayo pumunta sa flower shop. Simpleng iniuutos ko, hindi mo pa magawa. Sa susunod na araw na ang deadline na pinapagawa ko sa inyo, hindi niyo pa rin magawa. Paano kasi puro kayo chismisan dyan sa labas? Galit na sabi ni Drake. Gagawin ko na lang po inuutos niyo. Malungkot na pahayag ni Charisse sa binata. Mamaya mo na lang gawin. Kunin mo na lang ang folder na pula sa bahay dahil naiwan ko yun kahapon. Sumakay ka ng taxi dahil kailangan ko ibigay iyon mamaya kay Mr. Zakuraki. Utos ni Drake sa kanya. Tumangutango lang si Charisse at sinunod ang utos ni Drake na kunin ang folder sa bahay nito. Nagtungo si Charisse sa bahay ni Drake. Nang nasa labas siya ng gate ay narinig niyang may nag-uusap. Sumilip siya at nakita niya sina Albert at Belen na nag-uusap. Alam mo Albert, gusto ko talagang makaapak muli sa dalampasigan. Yun pa naman ang gusto ko kapag ikinasal si Drake sa tabi ng dagat. Yun ang pangarap ko kapag ikinasal sila ni Angel. Ngunit hindi na yata matutuloy ang pangarap ko na ikasal ang dalawa. Sana makaapak muli ako sa dalampasigan. Sabi ni Belen kay Albert. Narinig iyon ni Charisse. Nagtaka siya sa sinabi ni Belen dahil ang dali lang namang umapak sa dalampasigan. Bakit hindi magawa ni Belen na umapak sa dalampasigan? Di sana lumabas siya at pumunta doon sa dalampasigan. Ay, sabi ni Charisse sa kanyang sarili. Madam, bakit hindi niyo po subukan? Malay niyo't kaya na ninyong lumabas sa bakod na ito. Suwestyon ni Albert kay Belen. Nakikinig lang si Charisse sa usapan ng dalawa. Ilang beses ko nang sinubukan na lumabas, pero alam mo naman na nawawalan ako ng malay. Malungkot na pahayag ni Belen sa kanyang assistant. Narinig ni Charisse na papalayo na sa gate ang yapak ni na Belen at Albert. Ibig sabihin may takot si Mama Belen sa dagat? Parang ako na may takot sa bus sumakay? Wika ni Charisse sa kanyang sarili at sumilip muli sa gate. Nakita niya ang dalawa na papunta na sa may hardin, kaya dali-dali siyang nag-doorbell. Nakita niyang lumingon sa Albert sa gate at si Belen naman ay patuloy lang sa paglalakad patungo sa hardin sa harapan ng swimming pool. Samantalang si Albert ay bumalik sa gate at binuksan ang maliit na gate. Hey Albert, good morning. Agad na bati ni Charisse sa baklang sa Albert. Oh Charisse, ang aga mo. Si Drake bang hinahanap mo? Maaga pa yung umalis kanina. Tura ni Albert kay Charisse at pinapasok niya na si Charisse sa loob. Alam ko, may iniutos lang sa akin ng dragon, kaya pumunta ko dito. Saka ang init ng ulo niya umagang-umaga. Yung akala mo may regla? Nakasimangot na wika ni Charisse kay Albert. Tumawa si Albert sa sinabi ni Charisse tungkol kay Drake. Albert, hindi ba mainit ang ulo ni Mama Belen? Tanong ni Charisse kay Albert. Ay naku,
Malungkot yun dahil gusto niya lumabas sana sa dalampasigan at lumanghap ng hangin mula sa dagat. Kaso, ilang taon na siyang hindi nakakalabas sa compound na ito simula nang namatay ang asawa niya. Pahayag ni Albert kay Charisse at naglakad na silang patungo sa hardin. Agad silang nakita ni Belen. Nakaupo ito sa bench habang nagbabasa ng magazine. Nang makita ni Belen, si Charisse ay agad itong napahawak sa sentido nito. Ay, parang umaga pa masisira ng araw ko. Saad ni Belen habang napabuga ng hangin sa ere. Good morning, Mama Belen. Long time no see. Nakangiting bati ni Charisse kay Belen. Inirapan lang siya ni Belen. Ngunit batid naman ni Charisse na naiinis sa kanyang ginang. Anong good sa umaga? At noong nakaraan lang tayo nagkita. Mukhang maaga pang masisirang araw ko. Nakairap na sabi ni Belen kay Charisse. Mama, wala namang mukhang umaga kaya hindi yun masisira. Saka para sa akin matagal tayong hindi nagkita. Kaya miss na miss ko na kayo, Mama Belen. Sabi ni Charisse at nagbeso-beso kay Belen. Nakangawing bumeso naman si Belen sa dalaga dahil wala siyang magagawa dahil kasintahan ito ng kanyang anak. Ay, ano bang ginagawa mo dito at ang aga mo pang naninira ng araw? Tanong ni Belen pagkatapos makipagbeso-beso kay Charisse. Mama Belen, masanay ka na sa magandang pagmumukha kong ito dahil malapit mo na ako maging daughter-in-law. Kapag nakasal na kami ni Drake, ay palagi na tayo magkikita dito. Nakangiting pang-ookray ni Charisse kay Belen. Lalo lang sumakit ang ulo ni Belen kaya hinilot-hilot nito ang kanyang sentido. Inilapag ni Charisse ang kanyang shoulder bag sa lamesa at lumapit siya sa likuran ni Belen. Hinawakan niyang ulo ni Belen at hinilot-hilot katulad noong bata pa siya na lagi niyang minamasay ang ulo ng kanyang ina at ama noong nabubuhay pa ang mga ito. Nagustuhan ni Belen ang paghilot ni Charisse sa kanyang ulo. Naramdaman niya ang masarap na paghagod ni Charisse sa ulo niya. Hinayaan niya lang na hilutin siya ni Charisse. Kahit si Charisse ay hindi niya rin akalain na hinihilot niya na sa ulo si Belen. Simula kasi nang mamatay ang mga magulang niya ay hindi niya na ito ginagawa kahit si Tito Ben niya at Tita Linda. Dapat pinapahilot mo ang ulo mo kapag masakit na. Saka huwag po kayong palagang stress, Mama Belen, dahil nakakapangit pong ma-stress. Tingnan niyo ako, laging nakangiti at hindi stress. Kaya maganda ako. Nakangiting sabi ni Charisse kay Belen. Parang ina na ang pakiramdam niya kay Belen. Paano naman kasi na-stress mo ko? Pero ang sarap mo pala maghilot, Charisse. Hindi katulad ni Albert na masakit magmasahe. Sabi ni Belen kay Charisse at taas kilay na tumingin kay Albert. Napataas ng kilay sa Albert sa sinabi ni Belen. Aba madam, nilalaglag mo na yata ako ha? Sige, hindi na kita hihilutin pa. Kunway tampo ni Albert kay Belen. Ikaw naman Alberto, hindi mabiro. Kunin mo na lang kami ng kape ni Charisse. Utos ni Belen kay Albert habang sarap na sarap ito sa paghilot ni Charisse sa kanya. Mamang, I'm sorry, di ako nagkakape. Milo o gatas lang iniinom ko. O di kaya juice sa tubig. Tanggi ni Charisse kay Belen. Ay, mas gusto ko pang Mama Belen ang itawag mo sa akin kaysa Mamang. Parang bugaw ko sa dating ko sa tawag mo sa akin. Saway ni Belen kay Charisse. Ngumiti lang si Charisse sa sinabi ni Belen. At least, okay lang kay Belen na tawagin siyang Mama ni Charisse. Di na lang ang sa akin, Albert. At timplahan mo na lang ng juice si Charisse. Utos muli ni Belen kay Albert. Tumango sa Albert at sinunod ang utos ng kanyang madam. Saan mo natutunang magmasahe, Charisse? Malambing na tanong ni Charisse sa dalaga. Maliit pa lang po ako, marunong na ako magmassage. Palagi ko po kasing minamasahe ang mama at papa ko. Sagot ni Charisse sa tanong ni Belen. Tumango-tango si Belen sa sagot ni Charisse at nagugustuhan niya ang paghagod ni Charisse sa kanyang ulo. Nasaan ang mga magulang mo? Dapat makilala ko sila bago sumapit ang engagement party niyo ni Drake. Sabi ni Belen kay Charisse. Napapapikit pa siya ng kanyang mata sa paghilot ni Charisse ng kanyang ulo. Hayaan niyo puti pakikilala ko sila sa iyo, Mamang. Tugon ni Charisse. Ay, sabing wag mo nga akong tawagin Mamang. Ang pangit pakinggan. Anong akala mo sa akin, bugaw? Muling saway ni Belen kay Charisse. Bagya pa nitong tinapik ang gilid ng puwet ni Charisse. Gustong-gusto mo talaga ako maging anak, Mama Belen, ano? Kiniliti pa ni Charisse si Belen ng bahagya. Nakalimutan na niya yata ang iniutos sa kanya ni Drake. Mama Belen,
Wala na po ba kayong asawa? Tanong ni Charisse. Malalim na napabuntong hininga si Belen bago sinagot ang tanong ni Charisse. Matagal nang wala ang asawa ko, ang ama ni Drake. Malungkot na sagot ni Belen sa tanong ni Charisse. Nangunot ang noo ni Charisse sa sinabi ni Belen. Nagtataka siya kung paanong nawala ang asawa ni Belen. Bakit hindi niyo po hinahanap kung nawawala po? Baka po tinaguan kayo. Napatirik ng mata si Belen sa mga katanungan ni Charisse. Iba kasi ang pagkakahulugan ni Charisse sa sinabi ni Belen na nawala ang asawa nito. Ay, ano ka ba? Ang ibig ko sabihin, matagal nang patay ang asawa ko. Ang ganda mo sana pero ang hina ng kukote mo. Napatirik ng mata si Belen kay Charisse. Paano po kasi ang labo niyong kausap, Mama Belen? Liwanagin niyo kasi. Iba ang nawawala kaysa namatay. Lur, hindi niyo ba alam yun? Taas kilay na tanong ni Charisse kay Belen. Napapailing na lang si Belen at kibit balikat. Hindi na siya nagsalita at ine-enjoy niya na lang ang paghilot ni Charisse sa kanya. Ay, pareho pala kaming wala ng ama ng dragon. Patay na rin kasi ang papa at mama ko. Pero maswerte pa din ang dragon dahil may bruha pa siyang ina. Walang prenong sabi ni Charisse kay Belen. Napaawang ang labi ni Belen sa huling sinabi ni Charisse. Subalit alam niya na inaasar lang talaga siya ng dalaga. Hindi niya nalang binigyan pansin ang sinabi ni Charisse sa kanya. Paano mo ako may papakilala sa mga magulang mo kung patay na pala sila? Tanong ni Belen na napataas din ang kilay. Dadalhin kita sa libingan nila at ipakikilala. Seryosong sagot ni Charisse kay Belen habang patuloy niya itong hinihilot sa ulo. Naparoll eye na lang si Belen sa sinabi ng dalaga. Ay, ang tagal naman ni Albert. Parang gusto ko ng tubig na malamig at umiinit ang ulo ko. Turan ni Belen kay Charisse. Paano kasi ang hina ng kukote ni Charisse? Ganoon talaga kapag minamasahe. Mama Belen, umiinit ang ulo. Tingnan mo, ang init na ng ulo mo. Sabi ni Charisse sabay hima sa ulo ng ginang. Alam mo, gusto ko sana mag-relax. Kaya lang, mukhang aatakihin ako ng alta presyon dahil sa'yo. Prangkang saad ni Belen sa dalaga. E di mag-relax ka, Mama Belen. Meron akong alam kung paano ka makakapag-relax. Nakangiting sabi ni Charisse kay Belen. Excited naman si Belen sa sinabi ni Charisse sa kanya. Ano yun? Hinintuan ni Charisse ang pagmamassage sa ulo ni Belen. Nagtungo siya sa kanyang bag at may kinuha doon. Ilang sandali naman ay dumating si Albert na may dalang tray. Albert, ayoko na ng tea. Timplahan mo na lang ako ng juice please. Malamig na utos ni Belen kay Albert. Ay, si Madam talaga. Paiba-iba ng utak. Maktol ni Albert at padabog na inilapag ang tray sa lamesa. Aba? Nagrereklamo ka na ba, Alberto? Ay, sumasakit lalong ulo ko. Baka gusto mo ibigay ko na ang huling sahod mo. Turan ni Belen at tinawakan ng kanyang ulo. Hindi naman po, Madam. Sige po, kukuha na ako. Masyado po kayong stress. Tugon ni Albert at kumembot pa ng kanyang puwet at tumalikod upang kumuha ng juice ni Belen. Si Charisse naman ay humarap kay Belen at matamis na ngumiti. Mama Belen, gusto niyo po bang mag-relax, diba? Sana. Sagot ni Belen kay Charisse. Ito po ang piring ko sa mata. Ginagamit ko po ito kapag hindi ako makatulog. Ipahiram ko muna ito sa inyo. Ilagay po natin sa mata niyo saka isipin niyo po ang mga bagay na gusto niyong gawin. Sabi ni Charisse at tumango naman sa Belen. Hinintay ni Belen na ilagay ni Charisse ang piring sa kanyang mga mata. Dahan-dahan namang inilagay ni Charisse ang piring sa mata ni Belen. Aalalayan po kitang tumayo at ililibot sa swimming pool. Tapos iisipin niyo po ang lugar na gusto niyong puntahan. Mahinang sabi ni Charisse kay Belen. Inalalayan niya sa Belen na tumayo at iginiya na palibot ng swimming pool. Nabutan ni Albert ang ginagawa ni Charisse kay Belen. Sinanyasan ni Charisse si Albert na huwag maingay. Emosyonal na inilapag ni Albert ang tray na may lamang juice sa lamesa at sunundan nito si Belen at Charisse na patungo sa gate. Kanina ay halos hindi magkasundo ang dalawa pero heto at nagpapalagayan na sila ng loob. Sinanyasan ni Charisse si Albert na buksan ang gate ng dahan-dahan. Hindi alam ni Belen na ilalabas siya ni Charisse sa gate. Ang buong akala nito umiikot lang sila sa swimming pool.
Balak talaga ni Charisse na dalhin si Belen sa dalampasigan para matupad ang gusto ni Belen na makaapak sa buhanginan sa may dalampasigan. Alam mo bang iniisip ko na naglalakad ako sa dalampasigan? Alam mo ba na gustong gusto kong gawin yun? Ngunit natatakot pa rin ako. Pahayag ni Belen kay Charisse. Huwag po kayo mag-alala dahil balang araw, magagawa niyo din na makapasyal sa dalampasigan. Sabi ni Charisse kay Belen. Inilabas ni Charisse si Belen sa gate at dinala sa dalampasigan. Maluhaluhang tinitingnan ni Albert ang dalawa dahil pangarap talaga ni Belen na makaapak muli sa buhanginan at malanghap ang sariwang hangin mula sa karagatan ng La Huerta.